Okay mga bro, si Laritek ay muli na namang nagbabalik at ibabahagi ko sa inyo mga bro yung diagram ng ating mini fish shaker. Ayan, meron kasing mga bro humihingi ng diagram nito. Gusto rin sigurong mag-eksperimento. Kaya hinihingi nila yung diagram. Okay, sa mga gustong dito mga bro mag-eksperimento ay pwede nyong gayahin. Yan, so sa mga hindi pa nakapanood ng video nito kung paano ko ginawa ay ilalagay na lang natin yung link dyan sa comment section o sa description box ng ating video. Okay, bago ko ibabahagi mga bro yung diagram nito ay subukan nating testingin ulit yung natin mini fish shaker natin gamit ang ignition coil ng motorsiklo. Okay, so testingin natin. Yan, so panda rin natin, naka-ready na siya. Ayan. So ilapit natin ng konti. Ayan. So i-focus natin mga bro. Okay, panda rin natin. Talagang sumisirit din yung kuryente niya mga bro. Akala ko yung akala ko hindi totoo. So meron din tayo kasi mga bro na napapanood dito sa YouTube na gumagawa ng ganyan. Totoo pala na may lumalabas dito. Okay, so sa mga bro, kapag may time ako, ang gagamitin naman natin ay CDI naman. Wala siyang contact point. So subukan natin 'yun kung mapapalabas natin yung kuryente. Okay, so punta na tayo mga bro sa humihingi ng para sa mga humihingi ng diagram. Ayan. So i-focus natin. Ayan, so simple lang naman mga bro yung diagram nito. Okay, yan lang mga bro yung diagram niya. Oh, yan. Medyo i-focus pa natin ng kaunti para makita. Ayan. So dito muna tayo sa ating battery mga bro. Ayan, unahin natin dito sa positive natin ng battery. Ayan, so dito yung switch natin bago siya darating dun sa may input natin, dun sa nag-iisang pin nya. Ayan, so yun siya mga bro. Yun yung nag-iisang pin nya na yun. Oh. Ayun, yung nakakabitan ng blue na wire. Ayun, okay. So pag nakatawid siya sa switch mga bro, ayan, so dumaan siya sa rewind ng primary, tapos naka-con siya dito, naka-connect siya sa natin, I-core, naka-welding spot siya dito. Ayan, kaya may connection yung I-core natin mga bro ng positive galing sa battery, dumaan ng rewind ng primary natin, tapos papunta sa core. So may kulang pala mga bro sa diagram natin. Dapat itong core natin nakakonect dito sa pangilalim. So lagyan natin. So ang ginawa ko kasi dito mga bro, ayan, dito ako nag-connect sa baba, tapos kinunik ko sa pangilalim na platino natin. Ayan o, yung parang spring na yan. So ginawa nating spiral. Ayan. Okay. So kunikan natin. Pwede rin dito mga bro mag-direct na tayo, pero dito na natin kukunin para mas malinis tignan. Ayan. Kulang pala yung diagram natin. Okay, ganyan. So ayan na mga bro. Ayan yung I-core natin. So yung I-core natin, dahil nakatap yung primary natin sa I-core, ay ayan, nakakonek sa pangilalim na platino natin. Ayan, tapos yung positive ng dalawang condenser natin nakakonek din sa pangilalim na platino. Nasa sa inyo mga bro kung ilan yung ilalagay yung condenser. Kahit 5 pwede pa yan. Okay.
So tapos na tayo sa ating positive mga bro. Dadako naman tayo sa ating negative. So ito yung negative natin. Ayan. Bali yung katawan ng condenser natin ay nakakonect sa negative, yung body ng condenser. Ayan. Tapos yung negative natin pumunta ron sa pang ibabaw na platino. Yun yung negative natin. Tapos yun na rin yung magiging output natin. Kumbaga pinaka ko natin. Kumbaga net natin mga bro. Ayan. Tapos yung output natin papuntang rad natin ay eto na. Yan. Nagkakaroon na siya ng high voltage kapag nasusuplayan ng 12 volt itong primary natin. Okay, ganun lang mga bro yung kuha natin, diagram natin. So bali ito na yung high voltage natin. Ayan. So pag meron tayong CDI mga bro, ang gagamitin naman natin ay CDI, yung hindi tumutunog ang gagawin natin. Parang kuha na rin yun, parang transistorized na rin ang labas nun kapag ano. Bali ang sukat nga pala ng pangilalim na platino ko mga bro ay nasa 1 in 3/4 yung contact point hanggang dun sa gitnang butas ng tornilyo natin. Ayan o. 1 in 3/4 o nasa 4.5 cm. Ayan o, dyan. Tapos yung kan naman natin mga bro, yung pangibabaw natin ay 1 media lang. Yung sa mismong gitna ng contact point hanggang dun sa gitna ng tornilyo. Ayan, 1 media o nasa 4 cm lang. Ayan. Okay, so kung mga bro, may mga nagsasabi na kung halimbawa hindi pwede sa tubig at high voltage siya pero mahina ang amperahe niya sa tubig, pwede raw kung ito pamatay ng daga, pangkuryente ng daga, sabi ng iba. Okay, testingin natin ulit. Okay, so ayos na mga bro. Ganun lang. Sana nakuha nyo yung diagram. Ayan. Pwede nyo screenshot para makopya nyo. Okay, so yun lang mga bro sa mga humihingi ng diagram natin tungkol dyan sa kuha natin. P-shocker na maliit gamit ang ignition coil ng motor. Okay, yun lang mga bro at maraming salamat sa inyong panonood.